What's up guys? Hello! This is Raquel Luna. Ito na naman si Raquel Luna, si Inday Luna. Greetings all the way from Hong Kong. So magchikahan na naman tayo. Isang another episode na naman. Pagchikahan, let's begin. Char! So yun nga, kung isa kang FW, me as a FW here in Hong Kong, greetings to all you na kung nanonood ka man, hello po. And kung di ka pa nakakapag-subscribe, please follow and as I said that, react and comment down below after my video. Hope tapusin mo ang aking video para may matutunan ka man kung isa kang OFW or hindi man, is napakasaya ko or napakalaking tulong na po yung kung tatapusin mo panoorin ng aking chika-chika na video for today. So, usapan tayong about sa mga utang. Usapang utang tayo guys. Kasi based on my experience and then mostly sa mga OFW, yung mga nagkakaroon ng experience regarding sa mga utang. Kasi nga guys, minsan din kasi as kagaya ko, kasi ina-admit ko talagang ako'y nagkamali din. Kasi dapat mag-ano lang ako, no? I-share ko lang tong experience ko din. Kasi si Inday Luna is, ay nako, hindi mo na iniisip yung expenses din income. So, ang nangyari sa akin kasi guys is yung more of spend ako. Kumbaga mas mataas yung expenses ko and kumbaga mataas yung mga spend ko kumpara sa earnings ko. Kaya yan ang wag yung gagawin guys, lalo na sa mga kapwa ko OFW na before anything else talaga, kung mag-spend tayo ng money, especially kung magpapadala tayo sa ating family sa Pilipinas, isipin muna natin and then gamit din tayo ng calculator, besh. And then ballpen at saka papel, sulat lahat, isulat. Kasi ang nangyayari mostly talaga dito sa atin, ay nako, isa na ako dyan, nako God, is nababaon sa utang. Yes, nababaon sa utang. Alam nyo kung bakit? Kasi hindi inisip muna or kwenta muna yung sasahurin tapos wala pa nga yung sahuran, wala pa yung sahod, is marami ng utang kasi masyado nang gumastos ng bonggang-bongga. Kaya ang ending kasi yun, nagka-problema na. So, ang masasuggest ko guys, talagang ito yung nangyari talaga sa totoong buhay at nangyari ito sa akin. Nako guys, wag na lang kayo magpapagawa ng kahit ano pa man dyan or mag-spend ng money kung hindi naman importante at hindi emergency or hindi naman rush, para maiwasan ang pagkabaon sa utang. Yes, pagkabaon sa utang, kasi mostly talaga sa mga OFW, lahatin ko na, char. Kasi hindi, joke lang, hindi naman lahat kasi ng mga OFW is like kagaya ko, pero aminin man natin o hindi, maraming kagaya ko, char. Na more of spend than the earnings. Kaya yun na nga ang nangyari, ang ending is nababaon sa utang. Kaya that is the big no. Yan ang wag niyong gagawin guys. Sinasabi ko to sa inyo kasi talagang nakaka-stress guys. Nakakulubot lalo ng pagmukha na puro na nga kulubot, char. Na yun kasi ay naku, kasi wala din naman tutulong sa inyo guys. Walang tutulong sa inyo mag-resolve sa iyong problema kundi ikaw lang din. So kung ang pinasok mo is problema, ay talagang magdodoble-doble lang problema. Kaya hanggat maaari talaga, iwasan na lang yung mga importanteng bagay at makakapaghintay talaga tapos yung mga family natin sa Pilipinas, kailangan din natin sabihan or ipaano sa kanila, i-remind na hello fellow family. Monthly ang salary and then yung earnings is hindi naman kalakihan, kaya bawas-bawas din or di kaya wag i-rush yung mga bagay na hindi naman importante.
Then, iwas-iwas din sa pangungutang para yung family din sa ibang bansa is hindi rin na-stress sa kakaisip para ma-resolve yung mga problema dyan sa Pinas. Char. Yeah. Yun. Hindi, joke lang yun. Joke na totoo. Yeah, guys. Hindi. Pero, yun yung talagang totoo, guys. Nakaka-stress pag maraming utang kaya. Guys! Hanggat maaari, umiwas sa utang. Umiwas sa utang dahil nakaka-stress. That's it, guys, for usapang utang for today. Bye. Follow for more.